lang ng confidence, energy at saya ang Martes kapag kasama ang MB Barkada. Mayat niya. Mayat na talaga. OMG! Today is October 28, Tuesday. Choose to stay with Morning Balitaktakan. Yes. Because we believe in the saying. And what? If they said it, you don't. Yes, sana sobrang saya, nakaka-energize ngayong umaga kasi nga, malapit na naman, parang unti-unting natatapos na ang buwan ng Oktubre. Ang buwan ng October. Nako, nakakaloka. Mayat-maya ka niyan, November na. Diba? Tapos Mayat-maya mamaya, ka niyan, December na. Tapos paggising mo ulit, December ulit. Hindi. Pero malapit na, parang kailan lang tayo nagkakausap-usap regarding sa Christmas. Ngayon papalapit na. Talaga. Naku, ibang-iba na talaga ang bilis ng panahon. Alam mo ba, while I was walking last night, not last night, yesterday. Like right afternoon. Okay. Tapos, may pinicturan lang naman akong pusa, maliwanag pa. Naglakad lang ako ng ilang steps, madilim na. Really? Ang bilis dumilim ngayon. Sabi ko, hindi naman nakataas yung kilikili ko, Chos. No, kasi it's because kahapon nga dineclare na ng Pag-asa na dumating na nga itong si Amihan season. Oh, si Amihan. Amihan, kahapon nga. Yun nga, dineclare ni DOST Di Pag-asa. ba si Amihan kapatid yan ni Perena? Nanonood ka na. Dati. Ngayon hindi na masyado. Wala nang time. Yeah, pero yung Amihan na yun, ramdam ko na rin actually, ang lamig ng panahon, yung ihip ng hangin. Yeah. Oo, medyo malamig-lamig na siya. Actually, parang ito na yung parang feeling ko na nakakatamad ng bumangon. Gusto mo na lang i-hug yung pillows and yung mga ano mo. Oo, yung mga paraphernalias mo sa bed. Yes. Diba? Pero carry lang yan, mga ka-MB. Basta, ang mahalaga, magkakasama ulit tayo ngayong darating na Pasko. Totoo yan. Talaga magkakasama tayo ng Pasko. Parang may choice tayo. Pero totoo yan. And of course, masaya naman pa rin kasi kasama namin kayo dyan. Araso. Naku mga ka-MB, sa mga nanonood po sa kanilang telebisyon, maaari po tayong mapanood din sa ating mga sa ating Facebook page, Regional News Group RNG Luzon. At don't forget na rin po na i-like and follow tayo sa iba pa nating mga social media accounts. Nariyan tayo sa Facebook, sa TikTok, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa Threads. Yes, and don't forget na rin to follow our official Facebook page, ang Morning Balitaktakan, para mabalikan din ang iba pa nating mga nagaganda mga segments. Exactly. Parang maayos yata ang buhok natin ngayon. Kasi I always take care of them. Ang dami na, of course. Of course, marami sila. Pero marami na rin nalaglag. Yun lang. Ang tawag doon, hair loss. Hair fall. Di ba mga nawawala? Oo, nawawala. Ang hirap din kaya niyan. Nakaka-stress. Sabi nila, stress daw ang dahilan kung bakit naglalagas din. Really? Pero hindi lang yung stress pala. Especially, di ba kasi madalas, napapansin lang natin pagdating sa hair care, pang babae. Yes. Pero hindi nila alam, dapat pati ang mga lalaki, meron ding sariling hair care. Dahil nga mga ka-MB, ang hairline at hair care sa kalalakihan dahil ang buhok na paatras, hindi yan basta-basta stress lang. Alamin natin yan dito sa Men's Station. Mga kaibigan, huwag kayong matakot sa pagtaas ng presyo ng sibuyas. Matakot kayo sa pagtaas ng hairline nyo. Taas kamay kung pati kayo ay nauubusan na rin ng noo. Pero seryoso, wait nga. Bakit laging lalaki ang nauubusan ng buhok or kaya nauubusan ng noo? Ang receding hairline ay bahagi ng tinatawag na male pattern baldness or in fancy terms, androgenetic alopecia. Yes, parang spell lang sa Harry Potter pero sa buhok makikita. Karaniwan itong nagsisimula sa temples o gilid ng noo tapos unti-unting paatras hanggang sa maging parking lot na lang ang anit. May malaking kinalaman dito ang hormone na DHT, short for dehydrotestosterone. Huwag kang mag-alala, di mo yan makikita sa grocery. Ang DHT ay byproduct ng testosterone. Kapag mas mataas ang sensitivity ng hair follicles mo sa DHT, goodbye bangs, hello bunbunan. At guess what?
mas madalas sa lalaki kasi sila ang may mas mataas na testosterone level. Trivia time! Ayon sa American Hair Loss Association, 66% ng lalaki ang makakaranas ng hair loss sa edad na 35 pataas. At sa 50 years old, 85% na ang may visible thinning hair. O diba? May numerical data talaga. Pwede ba bang isalba ang bangs na nawala? Yes naman. May mga options gaya ng minoxidil Rogaine, pinapabagal ang paglagas, finasteride, Propecia, pampababa ng DHT, hair transplant, kung gusto mong i-reclaim ang lupang sinakop ng DHT. At syempre, wig na human hair. Huwag mo lang iwagayway sa hangin, ha? Nako, kaya kung napapansin mong tumataas ang noo mo pero hindi tumataas ang IQ mo, charot, don't panic ha. Minsan nasa lahi lang yan or minsan sa hormones. Basta wag lang love life ang lalagas. Ang mahalaga, self-confidence ang hindi kukupas. Wag naman kumupas ang self-confidence. Okay lang na kumupas ang buhok. Wag lang confidence. Tama. Pero nakakawala din kasi ng kumpiyansa sa sarili yung pagtaas ng hairline or Hairlines. pag-recede ng hairline para sa mga kalalakihan. Totoo. Kaya ngayon usually may mga products na na pangtakip sa baldness. Yes, like Like wig, Yeah. piluka. Pinu- Oh, piluka. Even the minoxidil. Wow, minoxidil. Minoxidil kasi yun yung nilalagay sa balbas, sa hair para tumubo siya. Yes, Oo. yes. Pero ako naman sabi ko parang normal naman na yan. Ba't mo naman siya pipigilan? Kaya tignan mo, ang liwanag. Maliwanag ang buhay. Now I know kung bakit nag-uumpisa talaga siya dito sa side ng mga Yes. hairline ng mga Dito din lalaki. ako kaya nga minsan gusto ko magpapakalbo na lang yata talaga ako. Really? Para hindi mahalata na nagre-recede Like- na yung hairline mo. Pero kapag mayaman, yung iba mayayaman, pumupunta ng Turkey para magpa-hair transplant. Turkey talaga? Yeah. Meron din naman yata dito sa Southeast Asia. Asia? Oo. Yung, pati sa Philippines. Actually, meron yung nilalagay nila dito. Yes, Wow. nagpapa-hair Para mas transplant kumapal. sila. Masaya yun pero feeling ko, sa akin, Feeling ko naman hindi sa'yo. Okay lang sa akin yung paharap. Ay, patalikod. Wag lang yung paharap. Siyempre, yung dito mag-start. mukha ka naman palay nun. Hindi yung dito mag-start. Oo, tapos pag ganun. Oh, tapos pag ganun siya mawawala. Wala, Oo, ayoko sarap. ng ganun. Kakatakot. Totoo yan. Para ka naman palay pag ganun nangyari. Ba't palay? Kasi di ba the palay, minsan kapag nahahangin, napapaganon. Sigong pagong. Di ba sigong, no. tama ba? No? Sigong pagong? Sigong pagong, Sir Noel. Sigong pagong yung parang meron siyang buhok dito sa palibot, tapos dito sa gitna wala. Kilala mo sigong pagong? Oo. Batibot. No, hindi ko na siya naabutan. Yung sorry. pagong doon. Yeah, hindi ko na naabutan. Pero may kilala Pendong. akong gano'n. Just- Oo, yung dito nag-i-start, nawawala yung buhok. Kasama ni Kiko Maching. No, sorry. Na, mga bata! Yung gano'n. Ganun. Kaya ni Kanyan, Raymond Ni Kayahin. Raymond? Ay, mga bata! Sabi niyang gano'n. Marinig ka? What? Ayaw ko. Hindi, wag yan. Ayaw daw niya talaga. Nako, speaking of mga buhok, alam mo bang may mga entities dyan? Totoo yan. May mga laman-laman din dyan sa scalp mo, sa ulo mo. Hanggang ngayon? Kung hindi kuto, Oh. dandruff. Dandruff. Opo. Naku po. Kaya kailangang alagaan talaga natin yung mga buhok natin. Kaya mga flaky scalp alert. Naku, tuklasin ang mga dahilan ng dandruff at ang sikreto sa healthy at confident na hair. Dito yan sa Kata Wonder. Uy, Besh, kiniginaw ka ba? Bakit? May snow ka kasi sa balikat mo. Ay, wait, sorry. Dandruff pala yan. Alam mo, minsan parang nakakahiya. Pero girl, boy, bakla, tomboy, hindi ka marumi. May scalp ka lang. Dandruff is normal, common, and guess what? Hindi siya basihan ng pagkatao mo. Huwag tayong judgmental. Di natin alam kung anong pinagdadaanan ng anit niya. So let's break it down. Pwede kang magka-dandruff dahil oily ang scalp mo. Or kabaliktaran actually, kung sobrang dry naman. May mga tao rin na sensitive sa yeast na tinatawag na malassezia. Oo, may yeast pala yung ulo natin, di lang yung tinapay.
Tapos, dagdagan mo pa ng stress, pollution, pabago-bagong panahon, boom! Flakes galore. Now here's the tea. Akala ng iba dapat araw-araw mag-shampoo. Yung tipong ligo para flawless kahit 3 beses sa isang araw. Pero bestie, kung every wash sinasabunutan mo yung anit mo, hindi ka nagpapalinis. Nagpapagalit ka lang ng scalp. Kung maghahanap ka ng shampoo, hindi lang dapat yung minty cool. Basahin mo yung label, dai. Look for the following ingredients. Oo, tinype ko na lang kasi hindi ko mabasa. Lol. Gamitin to 2 to 3 times a week lang. Tapos, rest day natin si Anit, okay? Also, iwasan ng sobrang hair products. Gel dito, wax doon, tapos walang banlaw. Ay, paano na ang scalp mo niyan? Siyempre, tulong rin ang healthy lifestyle. More tubig, less toxic jowa, more tulog, less tuloy-tuloy na k-drama binge. Stress shows up everywhere, pati kasi sa buhok at anit natin. Remember, this is not a hygiene problem kasi minsan sobra-sobra nga ang dahilan eh. Kaya kung may crown ka man sa ulo, alagaan mo rin yung lupa kasi kahit queen ka, pag flaky ang foundation, tsaka ang build. Tama. Ay, Oo. Kaya akala nila kapag may nakikita sila ng mga tao na ma-flaky, hindi naliligo. Totoo. Hindi po 'yun totoo. Kasi Yes. may iba't ibang type nga ng skin. May mga oily, may mga Dry. dry, may mga ganon. Sensitive. May sensitive, may insensitive. Totoo yan. Sa akin Diba? kasi, Sensitive. sensitive siya, tapos Mm-mm. oily yung scalp ko. So, ay Oo. hindi ko kaya na hindi siya paliguan araw-araw. Especially at lumalabas ako, naiinitan, napagpapawisan, at kung ano-ano. Oo. Parang ngayon, meron May nakikita siya. nga ako eh. Ang dami. Oo. Wow. Grabe, ba't may gumagalaw? Walang gumagalaw yan. Oo. Tapos Parang- na ako sa face na yon. Parang nagkaroon naman ng kwan. ng buhay. Hindi. Na- Christmas Village. Uy, wala. Meron yan. Mamaya, papakita ko Uy, sa'yo. wag! Nakakahiya naman. Oo. Ako Sabi- nga hindi halata pero madami din yan. Oo, try natin ganun later. Magkakaroon tayo ng snow dito sa Baguio Oo. City. Ang pangit kasi pag ganyan, yung iba alam na nga nila na madandruff sila. Tapos, hindi pa nakatali yung hair sa jeep. Kaya imbis ang nakakain mo lang, yung buhok nilang naililipad ng hangin, pati na yung mga flakes. Oh my gosh! Alam mo ba Ano? kung ano ang sports ng mga kuto? Ano? Bungee jumping. Diyos. Ay, naku po, ang yan ang ayoko. Okay lang magka-dandruff ako, but dakuto, okay na ako Wala sa face na, na yun. no? Oo. Wala na siya siguro. Oo, iba kasi talaga ang kuto. Ako na nagkakuto noong bata, ha? Ay, halos lahat naman yata ng Wala bata namang dumating. batang hindi nagkakuto. Even the men, mga Depende kapag mayaman. Meron pa rin yung hindi nalalapitan talaga. yes. Oo. Kaya nung bata ako talagang ayaw ako paglaro ng mami ko sa ibang boto. Oo, ako nilagyan kasi ako ng pesticide. Nag-shampoo akong pesticide. Nag-shampoo ka ba ng shampoo ng manok? Na-try mo yun? Ay, hindi. Oo, hindi naman. Kahit pa paano naman. Kasi, Grabe ka naman. Yun yung- Malala naman yun. oo, yun yung ginagamit sa amin sa probinsya. Yeah, actually, it helps Diba? na daw. It helps sabi daw kasi nila. malalaglag daw po. Malalaglag Yes po, daw sila. shampoo Bakit daw hindi na- na lang nilagyan ng oil? Para madulas sila. Diyos. No. Madalas. Oh, ang isa pa daw na paraan para matanggal din yung flakes mo, coconut, hindi Oil? oil hindi coconut oil, Cream? coconut juice. Hindi yung pinagpigaan. Gata! Gata. Ayun, gata. Coconut Tapos lagyan mo cream. ng kalamansi. Oo, tapos kukuha ka ngayon ng cotton, tapos yun yung ididip mo, tapos ilalagay mo sa kung nasaan yung dandruff mo. Doon nag-build up yung Doon dandruff. mawawala. Oo, yun. Kasi yung coconut milk nga, meron siyang parang, alam mo yun, yung softening kinemberlots element. Ganun ba yun? Yun yung maganda. Ah, Pero sige. pag malala naman na siya, kailangan mo na rin talagang kumonsulta Yes, sa yung- eksperto. Totoo yan. Meron yung iba, di ba? Ano man tawag doon? Yung kapag malala na, yung nagkakaroon siya ng sugat-sugat. Psoriasis? Psoriasis, Tama ba? yeah. That's psoriasis, Oo, I I guess. think that's it. Yeah, yes, haha. yes. Kaya kailangan din po talaga nating pumunta sa mga eksperto at wag lang tayong mag-rely sa mga home remedies kasi Exactly. baka magkaroon pa ng complication if we do so. Exactly po. Kaya as much as possible po, huwag po tayong home medication, self-medication po. self-medication. Kapag may ganyan na, especially, di ba, meron talaga sugat-sugat, nangangati ka. Ay, Yes. naku Wag po. self-medication, Oo. others medication. No! Wag tayo po mag-home sinin. medication, dapat outside, medication.
lang! Oo, kayo naman masyado naman kayo. Mga joker po kami. Yeah, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, good morning po sa inyong lahat. Maya-maya naman sa ating pagbabalik ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po, isang 76 years old na lolo ang sugatan matapos ngang matupok ang kanilang tahanan ng apoy. Matupok ng apoy ang kanilang tahanan. Akala ko natupok ng tahanan yung apoy. No, natupok ng apoy yung kanilang tahanan. At hindi lang po yan. Dahil po, ito na nga, no, kahapon lang po. Ayoko na nga. Kahapon nga lang po, 3 po ang nasa matapos po nalaglag ang isang pick-up po ba yun? Pick up. Blue na pick-up. Yes, blue na pick-up sa bangin doon sa Bontoc Mountain Province. Yes, yung Bontoc Kalinga yata. Bontoc Tabuk Road. Yes, grabe. Pero hindi lang yata 3 yun. Yeah, hanggang ngayon kasi patuloy pa rin po ang kanilang paghahanap sa iba pang mga people. Yes, at hindi lang po yan dahil ngayon papalapit na nga ang UNDA, syempre, usap-usapan dito yung mga kabakabaong. Alam mo ba? Nakakatakot ang mga kabaong. Wow, totoo yan. At dito nga sa Baguio. Scary. At dito po sa Baguio City, meron pong isang crematory po na nagbibigay ng libreng kabaong sa mga indigent. That is nice. Exactly, that is nice. At syempre, malalaman po yung buong detalye po sa Morning Balitaan. At dahil lang pinag-uusapan natin ang crowning glory, which is our hair, crowning glory ng isang non-living thing naman mamaya, ang malalaman natin. Yung mga crowns na tinatawag na, mamaya, malalaman natin yan. Siyempre, yung iba pa natin mga pamahiin na dapat alamin kung saan nga ba talaga nagmula. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
karaniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Board ng El Nino na nararanasan Sa sakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 28, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sugatan ng isang 66 na anyos na lolo sa barangay Irisan, Baguio City matapos matupok ng apoy ang kanilang tinitirahan. Magbabalita Vanessa Bugto. Apoy awang pinigi agsabsab. Ay, Nagangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Purok 14, Cypress Point, Barangay Irisan, Baguio City, bandang alas 8 ng gabi kahapon, October 26. Ito'y sa pagsiklab ng sunog sa isang bahay sa lugar. Ang 40 anyos na si Jake, kahit halos isang purok ang layo ng kanilang bahay sa sunog, rumisponde pa rin ito. Ayon sa sinabi ng mga taga dito, pangatlo po ata. 8:41 ng gabi nagdeklara ang BFP ng fire under control at 9:21 PM na nang ideklara ang fire out. Hindi pa matukoy ang danyos ng sunog habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naging mitya ng apoy. Vanessa Bugtong, RNG News. Dumiretso sa Chico River ang isang truck sa Bontoc Mountain Province. Ang truck nahulog sa bangin matapos masangkot sa karambola. Magbabalita Vanessa Bugto. Halos hindi na makilala ang truck na ito sa Chico River sa Gawa, Barangay Tukokan, Mountain Province. Ito'y matapos mahulog ang truck sa halos 170 metrong lalim na bangin. Naiulat ito sa mga otoridad bandang alas 6 ng umaga matapos magkarambola ang isang AUV, truck at isang mini dump truck. Sa lakas ng pagsalpok, nahulog ang truck sa bangin at bumagsak sa Chico River. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Bontoc MDRRMO, Bontoc Fire Station, Bontoc PNP at ilan pang mga volunteers para magsagawa ng search and retrieval operations. Kaninang alas 10 ng umaga, October 27, 3 bangkay ang narecover ng mga otoridad. Kinilala ang mga biktima bilang sina Rogelio de la Cruz, Jesse Galicia na pawang tubong Pangasinan at Zorin J. Tala na driver ng truck na tubong Zamboanga. Idineklara silang dead on the spot ng Municipal Health Officer. At kaninang alas 2 ng hapon, naiakyat na ang kanilang labi at dinala ang mga ito sa morgue ng Bontoc General Hospital. Sa kabila nito, pinaghahanap pa ang dalawa pang sakay ng truck na sina Carlo Ancheta at Edmond Romeo. Ayon sa mga otoridad, ang mga biktima ay mga trabahador ng Balintuagan Construction. Patungo silang kuro-kuro sa Danga Mountain Province nang maganap ang insidente. Sinubukan ng news team na kumuha ng karagdagang impormasyon sa insidente pero wala pa silang pahayag tungkol dito habang hindi pa natatapos ang search and retrieval operation. Vanessa Bugtong, RNG News. Ngayong nalalapit ng undas, usap-usapan na naman ang mga kabaong. Pero alam nyo ba dito sa Baguio City, may isang krematory nagbibigay ng libreng kabaong para sa mahihirap? Alamin sa kwento. Sariwa pa sa alaala ni Nanay Sinaida ang sinapit ng kanyang pamilya nang masawi sa sakit na asma ang kanyang ina. Maliban sa bigat na kanilang dinadamdam sa biglang pagkawala ng kanilang ina, pasan pa nila ang bigat sa gastusin sa pagpapalibing. Mahirap talaga, lalo yung mga walang hanap buhay, di ba? Kaya nga sila pumupunta dito sa barangay para makahingi ng tulong, para hindi sila mahirapang kuwan. Yung mother ko noon, mga dalaga pa kami, mga bata pa kami, wala pa kaming kakayanan na maghanap buhay.
Paano kaya humingi kami rin dito sa barangay. Mahirap po, mami. Mahirap talaga. Lalo pag hindi mo alam yung first time na mamatayan ka, tapos hindi mo alam ang nangyayari, hindi mo alam kung anong gawin mo, gano'n. Isa lamang si Zenaida sa libo-libong pamilyang nakakaranas ng problemang pinansyal kapag namatayan ng mahal sa buhay. Kaya naman ang ilang walang kakayahang makabili ng lupang paglilibingan ng kanilang mahal sa buhay, pinipili na lang nila ang cremation. Para maibsan na ang dagdag gastusin ng ilang mahihirap na pamilya, ang isang crematorium sa Baguio City, sagot na ang kabaong para sa kanilang mahal sa buhay na nasawi. Ma'am, yung Beyond the Sunset po, nagbibigay sila ng libreng kabaong sa mga indigent, lalo na sa mga nangangailangan. Dito po sa Beyond the Sunset, nagbibigay kami since may mga clients kami po kasi dito sa Beyond the Sunset more on cremation. So may mga naiiwan na kabaong, so yun ang binibigay namin. Dahil nga sa kahirapan ng buhay, nais po namin tumulong sa mga taong nangangailangan, lalo yung mga nangangailangan ng tulong natin na hindi afford ang kabaong. Ang libreng kabaong para sa mga indigent ay sinimulan pa taong 2004. Bagamat napalitan na ang nagmamay-ari ng krematory na ito, patuloy pa rin ang pagbibigay nila ng tulong hindi lamang sa mga residente ng lungsod, pati na rin sa ibang probinsya. Ang mga family din po kasi iniiwan nila yung after cremation, iniiwan nila yung kabaong. So nag-stay dyan. So yun po ang tinutulong namin sa mga taong humihingi sa amin po. Lahat po tayo is hindi natin alam ang life. So importante po ang pagbibigay o pagtutulong namin ng kabaong since ito po talaga ang nakikita namin na may nakailangan ng mga tao. Para mas mapadali rin ang pagkuha ng libreng kabaong para sa mga yumaong mahal sa buhay, magsumiti lang ng Certificate of Indigent sa kanilang opisina. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan ng mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music,
since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan, okay ka pa rin ba dyan? Okay pa rin. Parang nagmadali ka yata. Nagmadali talaga kasi na-miss ko ng mga ka-MB. Uy! Walang ganun for today. Wala Talaga, ba? magpakape ka Okay. na lang. Mga ka-MB, crowning glory ng mga bote. Alam nilang kwento sa likod ng salitang tansan. Dito sa Share Mo To. Grabe, no? Kahit sobrang lamig ng panahon, ang sarap pa rin uminom ng soft drinks. Iba talaga kapag may effect, parang may magic sa bawat bote. Pero teka lang, nakikita niyo ba to? Ang tawag dito ay tansan. Pero, tansan nga ba talaga ang tawag dito? Balik muna tayo sa kasaysayan. Taong 1892, isang American inventor na si William Painter ang gumawa ng Crown Cork Bottle Cap o mas kilala ngayon bilang Crown Cap. You heard it right, siya ang OG. Dati kasi, cork lang ang ginagamit, parang sa mga wine. Pero naisip ni Painter, kailangan ng mas sealed, protected at mas matibay na takip para sa mga inumin. At tada! Nagsimula ang revolusyon ng bottle sealing. Ang Crown Cap ay naging standard ng buong mundo. Marami na ang nag-adapt dito. Ang galing, di ba? Fast forward tayo sa Japan. May isang Englishman na si John Clifford Wilkinson na nadiskubre ang isang natural spring na may carbonated water. Oo, sparkling water galing mismo sa nature. Dahil dito, itinayo niya ang Tansan Mineral Water Company sa Japan. At doon na nagsimula ang iconic brand na Tansan. Ang salitang tansan sa Japanese ay carbonated water o sparkling water sa English. Kaya noong sinabi nilang tansan, ang tinutukoy nila ay ang mismong inumin, hindi yung takip. Pero eto pa ang twist. Nakilala ang Tansan Mineral Water Bottle sa Pilipinas noong taong 1902. Siyempre, ang gamit nilang takip ay ang imbensyon ni William Painter, ang Crown Cap. Ngunit dahil paulit-ulit naririnig ng mga Pilipino ang salitang tansan sa mga bote at medyo mahirap sabihin ng Crown Cap, ayun na nga, tinawag na rin nilang tansan ang takip. At mula noon, kahit anong brand pa yan basta soft drinks na may takip, ang tawag na sa kanya ay tansan. Baliwala sa mga Pinoy kung anong brand yan dati, basta narinig natin, yun na yun. Pero hindi lang sa inumin sikat ang tansan. Noong 1990s, ang mga bata nag-umpisang mangolekta ng tansan para gawing laruan. Sino bang hindi pa nakapaglaro ng pitik tansan o gumawa ng tansan spinner na parang mini Beyblade? DIY na, exciting pa. At dahil likas na malikhain ang mga Pinoy, naging dekorasyon na rin ang tansan. Ginawang palamuti sa bahay, accessories o di kaya naman ay sining. Recycled art? Check. Creative economy? Check na check. At syempre, iconic ang tansan tuwing Pasko. Ginagawa itong improvised tambourine sa pangangaroling. Ilang Pasko na ba ang lumipas na may jingling tansan sa kamay ng mga bata? Kaya alam niyo na, sa susunod na bibili kayo ng soft drinks, ang tawag dito ay Crown Cup.
Pero sa puso nating mga Pinoy, ang tawag pa rin dito ay tansan. Bye-bye! Now we know na ang tansan talaga ay ang spring water or carbonated water. It's not the Crown Cup. Now I know. Yeah, hindi mo talaga to alam. Hindi ko talaga siya alam actually. Basta ang alam ko tansan isa tansan. Tansan na yun, yes, di ba? Pero tansan syempre sabi ko nga, pag mga Pilipino talaga, kung ano na yung nakasanayan, hindi mahirap na talaga yung tanggalin. Totoo yan. Alam naman na sabihin natin, oy, wag niyong tawaging tansan yan ha, brand yan. Brand yan. Ano dapat yan? Crown Cup. Pero, meron kang Crown Cup jingaling-jing-jing. Wow. May pang-open ka ba ng Crown Cup? May may pang-open ka ng Crown Cup? Crown Cup opener. Feeling ko, pag nanghiram ako ng ganun sa kapitbahay, sasapakin muna ako bago ipapahiram kasi hindi nila alam talaga yung Crown Cup. Pero na yan. napakasaya ng mga maliliit na bagay ng ganito ay natututunan natin. Exactly. Para kahit nang sa gayon ay para sa mga kabataan na rin, alam na nila yung history. Because, you know, everything na nasasabi, nababanggit, or mga natutunan ng, yung mga nakasanayan, alam yung nakaraan. Totoo po yan. It's part of history of the Philippines na rin, kung tutuusin. Naging tradisyon na siya, naging pagkakakilanlan na ng isang buong bansa. Totoo yan. And ang tansan, hindi lang siya basta tinatapon kasi ginagawa nating mga Filipino na arts. Yun nga, ginagawa nilang, Chingaling-jing-jing. Oo. Yun yung maganda dati. Oo. Pag nagkakaroling kami, ay. Yun yung isa kasi mahal yung ano talaga. Yung totoo, yung tambourine. Ito yung mas mura, kasta-kastam lang, pitpitom lang bato, i-plat mo lang, tudukom lang, tiwar, kaisuata-atan. Real. Tapos pag may narinig kang ganyan na sunod-sunod na tunog, ang ibig sabihin, hinahabol ng aso yan. At hindi lang yan kasi sa amin, we also use that para i-scrape yung papaya kapag gumagawa kami ng atsara. Totoo? Yeah! Ginagamit nyo ang tansan? Yes! Ay, hindi kasi, ang Crown Cup? Ang Crown Cup kasi, mas pino siya. Yan yung mga maganda sa atsara. Because the one that we use sa buko, it's too thick. Di ba ang atsara yung kakwanyan, ang kasama niyan, tinidor? Naiinis ako sa akin dapat yun basta may ganun na tayo, no? Siyempre, sabi nga natin, parang kung tutuusin yung mga natutunan natin ganyan, nagiging pamahiin na, mga ganong factory, nagkakaroon na ng parang kwento talaga. Mga ano kasing tawag mo doon? Urban legends. Ganyan. Eto, alamin naman natin, ang smile daw muna bago timpla. Yung science sa paniniwalang nakakatanggal ng pait ng ampalaya, ang pagngiti habang nagluluto. Totoo kaya ito? Alamin sa Pamaliwanag. Mga ka-MB, maghanda na ng kutsara at tinidor dahil ngayong araw ay ating tutuklasin ang katotohanan sa likod ng isa sa mga pinakakilalang pamahiin sa kusinang Pinoy. Nakadikit na sa ating kultura ang hilig sa pagluluto ng iba't ibang klaseng pagkain, may okasyon man o wala. At syempre, dahil Pinoy tayo, kaakibat rin ito ang maraming pamahiin at paniniwala. Pero ngayong araw, atin namang tatalakayin ang pamahiin sa pagluluto ng ampalaya. Ang sabi nila, kapag daw magluluto ka ng ulam na may ampalaya, kailangan nakangiti ka. Bakit? Para hindi raw maging mapait. Pero gaano kaya katotoo ang paniniwalang ito? Alamin natin. Ang totoo, mayroong scientific explanation kung bakit talagang mapait ang ampalaya. Ang mapait na lasa ng ampalaya ay dahil sa isang compound na tinatawag na momardisine. Isa itong natural na sangkap na talagang responsable sa kanyang iconic na bitter taste. Yang momardisine na yan, hindi lang basta nagpapapait, may health benefits din. Tulad ng nakakatulong ito sa blood sugar, digestion at may antioxidants pa. So yes, kahit gaano kakasaya habang nagluluto, kung hindi mo alam ang tamang paraan ng pagtimpla, mapait pa rin ang ampalaya. Pero don't worry, may mga paraan naman para mabawasan ang pait. First step, tanggalin ang kulay puting parte ng ampalaya dahil dyan nakadikit ang pinakamaraming pait. Next step, budburan ng asin at pisilin hanggang lumambot na para bang naglalaba ng gulay. Makakatulong yan para mailabas ang katas na mapait. At syempre, huwag lutuin ng matagal. Yung sakto lang, kasi the more na niluluto mo siya, ay mas nanunuot ang pait. Lutuin lang ng sakto para fresh pa rin ang lasa.
Kung ganun, saan naman kaya nagsimula ang paniniwala na nakadepende sa mood ng nagluluto ang magiging lasa ng ampalaya? Well, walang eksaktong date at lugar kung saan nagsimula ang paniniwalang ito. Pero kung titignan natin ang kulturang Pilipino, maraming pamahiin at tradisyon sa kusina ang pinaniniwalaan noon pa. Ang mga ito ay naging bahagi na ng ating kultura dahil maaaring ginagamit ito ng mga matatanda para magbigay ng disiplina sa mga kabataan. Gaya ng ibang pamahiin, karaniwan hindi ito binabase sa libro. Kung hindi, naririnig lang mula sa matatanda. Paulit-ulit itong sinasabi hanggang maging bahagi na ng gawain sa kusina. Maaari rin dahil sa symbolic connection sa pagitan ng lasa ng ampalaya at emotions. Ang lasang mapait ay hindi lang panlasa. Ito rin ay nagagamit na metaphor ng damdamin. Kaya kung mapait ang luto mo, parang may hugot daw ang nagluluto. In short, kung bitter ka, bitter din ang luto mo. Ayan, hindi pala sapat ang ngiti-ngiti lang. Kailangan din ng tamang teknik para bumait ang ampalaya. Kaya myth man o hindi, ang pinaka-importanteng sangkap sa kahit anong lutong Pinoy ay ang pagmamahal. Diba? Totoo naman kasi, pagmamahal talaga ang nagpapasarap sa lahat ng mga niluluto. Sabi nga nila, TLC, Tender Loving Care. Tomato, lettuce, cabbage. Pero totoo, no? Parang, gawin mo, nakaluan mo Cheesy siya. pala yun, sorry. Haluan mo pa rin siya ng pagmamahal, mapait man o maalat kung ano mang niluluto mo. Pero alam mo yon yung TLC, burger No. with TLC, Tomato. burger with tomato, lettuce, and cheese. BLK ang alam ko. Bacon, lettuce. Bacon, lettuce, and ketchup. Yeah. Ay, ako TLC, mas bet ko ang TLC kasi What's magulay. Tomato, lettuce, cheese nga! Eh, akala ko ba you're not supposed to eat cheese? O di tomato, lettuce, cabbage. O carrot, kung gusto mo. Pwede Oo. naman. Ay, nako. Pero ako sa akin lang, parang bakit mo tatanggalin yung natural na lasa ng isang gulay kung yun na talaga siya. Kaya nga siya kinilalang mapait kasi yun yung flavor nung gulay na yun. So ako, personally, nung bata pa lang ako, ayoko talaga ng ampalaya. Kasi yun nga, di ba, parang mapait nga naman talaga siya. Pero when you grow older kasi, nung agtaong kan, sumabali mo yung taste buds mo. So ako, gusto ko na ng mapait. Gusto ko talaga na dapat ang ampalaya may lasang pait. Siguro sa amin, nasanay ako nung batang kumakain ng ampalaya kasi niluluto namin, hindi siya mapait. Every time na nagluluto ako ng ampalaya with egg, hindi siya yung ampalaya na alam nating mapait na sobrang pait. Hindi. Siguro there's something in me. Hindi, kasi sabi din nila, nakadepende din daw yan kung paano mo siya ihalo. And even haluin. Yeah. Sabi na wag mo daw halu-haluin ng malala kasi lumalabas talaga yung super pait na part niya. Kaya no agpakbat dagiti duma, hindi nila yan kinikiwar. Oo, tinotos-tos lang nila ganyan. Especially kapag ito yung ampalaya balang, if you know that. Ampalaya balang? Ampalaya balang is the one that, ito yung pinakamapait kasi ito lang yung maliit. Yung maliit. Ang tawag naman namin dyan, parya-atap. Parya-atap na kami. Ampalaya balang, titawag me. Jay, naatap nga parya ko na. Tubo lata di jay igiti bantay. So, di ba basse? Basse. Ay, nagimas ko detan, idinililang ko. Ang bumlagluto iso na pa about. Nya. Di pamayan na. Iwaon na lang basse. Sana to ikabilaw. Kabilaw, di tumapay ko di na pa nga. Ikatunda gi kwan. No anati panakaalada. Ipisok dala ta. Nag-imasong nga sa isunto katingal ngal. Apo. Nag-imaso na dapat baguong na tanga nakapatgadan aya. Asin lang kanya may tapos kamate si sudid yung danaw. Sa tibang iluto ditay dalikan. Wow. Hala nga ditay dalikan. Tadag ditay clay pots pa ito sa runda. Di maski din. Pati di clay pot, ramanam. Kasdak clay. Rang. Pero masarap po ang ampalaya. Napakamarami po ng vitamins na mga ibibigay. Benefits sa ating mga tao. Kaya ay dapat sanayin natin na pakainin ng ampalaya itong mga anak natin ngayon. Yes, oo. Kung ayaw nila, just na lang. Oo, why not? Gawin mo na parang. Kasi when I was in Thailand din, yung mga noodles na ginagamit nila, yung mga noodles, tapos nilalagyan nila ng soup lang, no? Tapos ikaw nang bahala magtimpla kasi. Ang mga sides niyan, meron yung toge, tapos pwedeng yung raw
na ampalaya, nilalagay mo din siya. Ako gustong-gusto kong nilalagay yung ampalaya before. Kasi ewan ko, natatamisan na ako sa mapait na lasa ng ampalaya. Ang sarap nun yung sinabi mo. Yes, real. Kaya ko nga yun yung ngutom lang na di ba sa Thailand talagang ningangat-ngat lang nila, ginagawa nila parang mais? Tapos nilalagay nila dun sa parang sauce nila. The brown one? Yung brown, yung green. Tamarind sauce ba yung brown? Hindi, ano kasing tawag mo doon? Kanumprik. Kanumprik? Oo, kanumprik yata yun. Oo, ganon. Pero marunong akong gumawa nun. Okay lang, kaya lagi mo sinasabi, di ka naman gumagawa. Bakit? Ikaw, special ka ba? Sana naman matikman din yun. Bago pumunta sa Thailand, matikman mo na. Hindi, sige na. Punta na lang tayo doon. Sige. Doon tayo mag-MB. Social. Anyway, mga ka-MB, eto, kailangan naman na natin pasalamatan ang ating mga partners for today. Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Philjeps accredited free, ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Purgold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan. La Union, experience Puerto de San Juan. Surf the summer with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdalbaya, Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty at ng Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort, located at the scene ng Alisan Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, ito na naman ang inaantay natin na pagbati sa mga naagkasangay kung nagkasangay. Ang magba-birthday. Yes naman. Uy, happy belated birthday kay Inigo Doro ng IFM. Belated happy birthday sa'yo. Ganon din sa isa sa mga gwapong host ng Ganda Mo Pangasinan, ang ating travel explorer. Belated happy birthday kay Jerizon Hasmin. Belated happy belated birthday na rin pala sa anak ni Ate Iza Lansang, si Nathan. Happy birthday belated. Po. Belated. Yes. Ganon din kay Queenie Sabeliano. Belated, happy belated birthday sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, taga-Sinait itong si Queenie Sabeliano. Belated happy birthday sa'yo. At syempre, ang aking nag-iisang lolo Florencio Manzano from Santa Lucia, Ilocos Sur. Happy belated birthday po sa'yo, Lolo. Oy, at ngayon naman, happy birthday sa mga nagpa-birthday ngayong araw na ito kay Madam Michelle Marzan ng Star FM. Yes. Mga kaibigan natin yan from KBP. Ma'am Michelle Marzan, happy birthday. Sana po ay magpakain naman kayo o magyaya naman kayo sa office ninyo. Exactly. You can contact us na lang. You can let us know kung saan ba yung kainan. Yes. Ganon din kay Sir Cromwell Hernandez ng Sana to? Balungaw. Si Sir Cromwell Hernandez ng Balungaw, Pangasinan. Happy birthday sa iyo, Sir Cromwell. See you very soon. Ganon din sa friend ko na nakilala ko sa Thailand, si RJ Novelgas. Si RJ Novelgas. At happy birthday from Sir, anong pangalan niya? Sino? Sir Noel. Sir Noel Gapasin kay Reggie Rivera. Yan, happy birthday sa'yo, Reggie Rivera. At kay Jamaica Daniel Nelvis, mula naman yan kay Chelsea Abuan. Happy birthday po sa lahat ng nababirthday po ngayong umaga. Naway pagpalain ng inyong mga Lalawa! At sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon via online, good morning sa inyo. Happy Tuesday. At ilang araw na lang ba? Ilang araw na nga lang ba? Siyempre alamin natin yan. Bago magpasko is
Oh my gosh, 15 days na lang ba? And I hope nakakapag-ipon na po tayo sa 8,999 na yes, ref? o sabihin na natin Yun talaga yung sinasabi. yung almost 9,000 na refrigerator ni Miss Bea, and also sa akin yung almost 8,000 na aking air fryer. Tikatok po kasi yun. The knocking air fryer. Yes, the knocking air fryer. Happy watching din every day kay Yes. Sir Alan Leviste. Oh. Kinalayon siya na nanonood. siya. Napaka naman dragon. Yes. Ako mga ka-MV, enjoy po natin ang araw na ito. Tandaan, today is Tuesday. We have to choose to be happy always. Yes. We have to choose to smile, choose to be kind, and choose to be a loving person. Exactly. Because you will never know anong nangyayari sa ating mga kapaligiran, yung mga nakakasalamuhan natin. So, let's always choose to be kind sa lahat. Yes, because we do not know what people are going through. Yeah, exactly. So we have to be understanding as well. Pero pag masyado ka naman na nilang inaapakan, lumaban ka. Well, let's foster kindness. Wow! Foster! Di ba yan yung kanta sa Christmas? Foster the snowman. La 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 la. Ayaw mo? Hindi mo alam yung No, I don't know that song. I'm sorry. Frosty kasi. Frosty. Hindi siya mapasko kahit nakapula siya. Kasi Chinese New Year talaga siya. Mga ka-MV, magkita-kita ulit tayo bukas. Dito pa rin yan sa masaya, inspiring at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat nga! Oh my God! Enjoy! Thanks everyone! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.